Kung inyo nga pong matatandaan na ibalita nga natin itong nagdaang linggo na porsigidong makapaglaro si Jimmy Butler sa kampanya ng Golden State Warriors sa darating na bagong season. Dahil hindi biro ang kanyang injury, pinaniniwalaan na sa pagtatapos na ng All-Star Game siya posibleng makapaglaro. Pero ayon sa pinakahuling inilabas na balita ngayon, mukhang malaki ang pinagbago ng return date ni Jimmy Butler. Imbes na February o Marso siya maglalaro, posible nga daw na mapaaga hanggang sa December. Base sa ibinulgar ng isang insider, tinatarget umano ni Jimmy Butler ang Christmas Day para sa kanyang pagbabalik aksyon. Kung magiging matagumpay ang kanyang recovery at tuluyang makalaro sa naturang petsa, malaking reinforcement ito para sa Golden State at makatapat nila ang Denver Nuggets. Mas magiging espesyal din ang pagbabalik ni Butler dahil posible nating makitang muli na magkakasama ang core ng Warriors na sina Stephen Curry kasama si Butler at Porzingis na siyang magpapataas ng tsansa ng team na mag-compete sa West. Samantala, matapos nga ang matagumpay na 2026 season kung saan nakamit ng New York Knicks ang kanilang unang championship simula 1973, malinaw mataas ang kumpiyansa ng kanilang mga star player, lalo ang finals MVP na si Jalen Brunson. At ngayon, tila lalo pang umiinit ang kompetisyon dahil dumating sa Eastern Conference ang isang pinakamalaking pangalan sa liga na si LeBron James na opisyal na ngang nasa Philadelphia. Pinaniniwalaan na ang 76ers ang pinakamagiging hadlang sa pagdepensa ng Knicks sa kanilang titulo. Pero sa kabila niyan, matapang pa rin sinabi ni Bronson na ang New York Knicks pa rin ang tunay na hari sa Eastern Conference ngayon. Dahil dyan, may ilang mga fans ang nagsabi na tila'y minamaliit ng Knicks ang bagong buong Philadelphia na binubuo ni LeBron, Embiid, Maxey at Jaylen Brown. Pero hindi rin naman natin masisisi si Bronson dahil sila pa rin naman ang defending champions. Siyempre, ito ang dahilan bakit nanalo sila ng kampyonato. Kaya naman malaking tanong kung mananatili pa rin naman nga ba ang paghahari ng Knicks at kung kaya nga bang panindigan ni Bronson ang kanyang sinabi kay LeBron. Sa kabilang banda, ayon sa lumabas na balita, kahit ilang buwan ang malinaw na ang posisyon ng Dallas Mavericks na hindi nila gustong i-trade si Kyrie Irving, hindi pa rin naman nawawala ang interes ng ibang koponan. Hanggang ngayon, may ilang mga teams pa rin ang gustong makuha ito kung hanggang kailan mananatiling matatag ang Dallas. Malaking dahilan din ang edad ng dalawang pangunahing player ng Mavericks. Si Kyrie, 34 years old na, habang ang kanilang batang player, si Cooper Flag, 19 pa lamang. Napakalaki ng egwat. Kaya natural lamang na pag-isipan ng ibang teams kung ano ang magiging direksyon ng Mavericks. Kung magiging matagumpay ang Dallas, malaki ang posibilidad na manatili si Kyrie Irving bilang mahalagang core. Pero kung hindi magiging maganda ang laro ng team na ito, maaaring muling uminit sa trade deadline na ang pangalan ni Kyrie Irving. Kung pagbabasihan natin ang kasalukuyang lineup ng Mavericks, wala silang sapat na kakayahan na mag-compete sa kampyonato.